Ganito lang pala mga mare, kasimple yung pamumuhay nga natin kapag nga wala talaga tayong gawa. Ito lang talaga yung madalas mga maring ginagawa natin sa maghapon kapag nga hindi tayo abala. Kaya samahan nyo kami mga mare sa araw nga na ito. Gabi pa nga lang, sira na naman nga ito mga maring kolong-kolong, ewan ko, tornilyo ata. Kaya nung mga alauna, pinagawa muna nga nila Naki. Kasi syempre mga mare, hindi tayo makakausad kapag wala tayong kolong-kolong dahil ito talaga yung madalas natin ginagamit o sabihin natin lagi natin ginagamit. Kaya pala tong dalawang mga mare busog, may pa chicken pa tong dalawang to. Habang gumagawa nga sila dyan mga mare, itong dalawa kumakain na nga rin dito. O diba, ang sarap ng ulam nga nila, pares ata to mga mare. Saktong-sakto naman yung kain nila, pananghalian na nga rin to kasi anong oras na nga rin. Di nga rin mga mare umuwi si Dagol kaya magkakasama nga ulit sila, magkakamukha na nga silang tatlo. Di pa nga kami dito nakakain ni Pangit mga mare kasi ngayon nga lang nila to napuntahan, try nga namin sa susunod. Pagkatapos nga nila mga mare ipaayos itong kolong-kolong na nga mga mare, nalinis naman nila. Nako, hindi pa to pwede palitan dahil wala pa nga to isang taon, pero kung sa pagsubok naman mga mare, napakadami niya ng pinagdaanan. Bago nga kami mga mare umalis papunta nga sa Hagunoy, eto may dumating ang mga bata para yata to sa mga solicit. Para nga sa pesta, ito yata uhuling araw nga nila at eto nga si Chuchu mga mare gusto na naman ngang sumama. Kaya pala kami pupunta sa Hagunoy mga mare dahil nga birthday nga ni Kuya Ato ngayong araw. Syempre basta kainan mga mare, dapat andun nga tayo. Tingnan nyo naman mga mare, ganito pala yung kulay ng damit ko tuwing may handaan. Napansin ko lang din kasi nung birthday nga ni Paula, ganito nga rin yung suot ko. Yung August kasi talaga, marami talaga dito mga maring mga baby birthday. Si mama din kasi mga mare, August 14, kaya naman talagang maghahanda nga tayo. Pero sabi niya, bahala na nga daw. Para nga daw hindi masyadong mas magastos, kumain na nga lang daw kami sa labas. At syempre sa handaan mga mare, hindi mawawala ang spaghetti at ang pansit. Ako nga mga mare, nung bata nga ako, talagang pangarap ko talaga magkaroon nga ng handa kahit spaghetti lang kasi ito talaga yung paborito ng mga bata, ang spaghetti. Yun na nga lang po pansinin ng ingay nga ni tatay, halata naman mga maring talaga namang napainom na naman nga. At eto kumain na nga ako mga mare habang tinitingnan ko nga anak nga ni Onsay. Syempre ang inuna ko spaghetti mga mare, no? Sinaki nga rin, eto kumain na nga rin dito. Nahaluan nga yung kinain niya nga mga maring mami kanina o Paris. Eto nga si tatay, pinakain ko na nga rin ng pansit. Pero halatang hirap na nga kumain. Kwentuhan lang din naman kami mga mare nila tita kahit saglit nga lang kasi maya nagpaalam na nga rin kami kasi nga baka umulan. Pumunta nga ako dito kay Ate Min at nanghihingi nga ako mga mare ng bidbid. Yung hindi nga namin nauubos na spaghetti at pansit, binalot ko na nga lang para makakain nga din yung mga naiwan sa bahay. Syempre mga mare, etong si JM buntot na nga talaga namin yan palagi kaya kasama nga ulit namin. Nakakolong-kolong nga lang tayo mga mare kasi sabi ko nga okay na yung kolong-kolong at eto nga si tatay nakikipagkulitan pa, sabi ko tabi na kami, ayaw nga. Ganyan talaga mga mare si tatay, pinagbibigyan na nga lang namin mga mare dahil nga matanda na nga rin siya. Kaya mga mare, hirap na hirap nga siya dyan sa gilid, ayaw niya naman dito sa tabi ko. Dahil nga halos wala pa kami mga mareng pananghalian, din naman si mama nagluto, kaya naman eto sabi ko diretso na nga kami sa talipapa o sa bilihan nga ng ulam. Bala ko na nga lang din kasi mga mare bumili nga ng panigang. Matagal-tagal na rin hindi ako nakakapagluto mga mare kaya magluluto nga rin ako ng gulay na ginataan na pakbit. Naku mga mare, tingnan nyo naman yung tiyan ko, napakalaki na nga talaga. Sabi nga ng iba, mukha na nga daw ako mga maring butete. Lapit-lapit na nga rin mga mare dahil 6 months na nga ako halos. Nga lang mga mare, binili namin at eto nga matagal ko nang kinikrib to ilang araw na kaya bumili na nga kami ng turon. Ako kasi mga mare, wala naman talaga ako pinaglilihan pero pag may nakita ako na parang gusto ko talaga namang hindi ko makalimutan. May nakita nga lang ako mga maring turon na kumakain talaga naman mga maring gusto ko nga din, napakingitera ko nga yata ngayon. Yun naman mga mare hindi maganda sa akin, basta may makita ko gusto ko ako din kakain ng ganon. Ang kahapon mga mare, ang layo ng hinanapan namin tur wala kami nakita at eto nga mga bata nagpa-picture nga pagdating nga namin. Yun na nga mga mare, pansinin yung mga aso natin dahil napakadaming aso dito kapag tumawal sabay-sabay talaga. Sabi ko nga pagdating nga mga mare, mag-aasikaso na nga agad ako para maaga nga rin tayong makakain. Pero syempre mga mare, nagpatulong na nga ako sa dalawang to. Sabi ko asikasuhin na nga nila mga mare yung panigang nga nila. Kaya habang naghihimay nga sila dyan, inasikasi ko na nga rin itong lulutuin kong pakpit. Syempre gusto ko mga mare maganda yung view kaya ito pinubukas ko nga kay Pangit yung bintana o diba? Mga nakamiss mga mare sa ganda ng tanawin nga natin sa labas ng kusina nga natin. Dahil naisipan ko nga mga mare itong luto kaya naman bumili rin ako ng alamang para masarap nga. Ito na yung magiging alat nga niya. Kaya lang mga mare, tingnan nyo naman nangangawit na rin talaga yung likod ko kasi siguro pabigat ng pabigat nga yung tiyan ko tas tumatamba pa ako. Kaya ayun mga mare, abalang-abala nga kami ditong tatlo. Medyo hirap pa nga kami mga mare sa
paghuhugas dahil nga anong oras na wala pa ring tubig. At eto nga sila Dagol ay kumuha nga rin mga mare ng malunggay para lalong mas masarap. Syempre mga mare, wala tayong malunggay, meron naman tayong kapitbahay na may malunggay kaya nanghingi na nga lang tayo. Salamat nga Ate Vilma sa malunggay nga ninyo. Dahil nga mga mare, wala na nga rin sa baba kaya eto umakyat na nga rin siya at eto ngayon nakuha niya kaya kinuha niya na nga. Sabi nga namin wag masyadong ramihan baka nga masayang lang kasi mahal din ang malunggay mga mare kung bibilin mo nga sa palengke. Nung mga oras ngayon nagtataka nga kami anong oras na wala pa nga din sila. Ilang oras talaga. Kasi mga mare akala namin natabunan na ng malunggay yung pala umakyat pa at eto na nga ang ganda-ganda nga ng ating tanawin tas masarap pa yung ulam natin. Pangat na nga rin nag-asikaso nito mga maring malunggay habang kumakain nga dito si Sabil sa likod niya ng ice cream. At eto na nga mga mare, nilagay ko na nga rin etong mga dilis. Eto nga si Sabil ang assistant ko mga mare, tamang tingin nga lang siya dyan. Dahil nga walang pasok mga mare kaya andito nga si Sabil at nagsimba nga rin sila kasama si mama. Huwag nyo na nga muna mga mare pansinin yung kalat nga natin dyan dahil napakadami talagang hugasin. Dahil anong oras na wala pa ring tubig, ang pinagkukunan lang namin tubig yung mga ini-stock nga ni mama sa drum. Pagkatapos ko naman nga mga mare magluto ng gulay, eto naman ang sinabay ko. Sinigang naman nga mga mare ang lulutuin nga natin. Ginisa ko na nga lang din. Naalala ko kasi ganito mga mare, magsigang nga si mama, ginigisa nga niya bago niya nga pakuluan. Ganon din ba sa inyo mga mare? Pero kapag tinatamad ako mga papakuluan ko na sa ako ilalagay yung mga recados. Naalala ko tuloy mga mare kapag pinaghihiwa nga ako ni mama nung bata ako ng sibuyas ko ano-ano sinasabi. Na dapat ganito hiwa ng sibuyas, na dapat ganito hiwa ng ganire. Paano daw kapag nakapangasawa ako mga mare tas masungit nga to yung magiging biyanan ko? O kaya naman paano kung magtrabaho ko, pagalitan nga daw ako pag mali-mali ako? Kaya siguro maganda rin talaga mga mare na talagang bata pa lang tinuturuan na nga natin yung mga anak nga natin. Mga paglaki niya mga mare, hindi na nga rin siya mabibigla sa realidad nga ng buhay. At eto nga si Chuchu, pinapagalitan si Chacha kasi ay lumapit sa kanya. Kanino kaya mga mare short yung nakasampay nga doon? Ginabi na nga ako mga mare magluto dito kasi matagal-tagal nga rin talaga. Dahil bago ko nga nilagay yung mga gulay, pinakuluan ko muna nga para hindi na nga si mama mahirapan nguyain. Hindi na nga rin ako ganun karami mga mare naglagay nga ng tubig. Saktong-sakto na nga lang to. Pwede na nga rin namin to pang ulam sa kanatanghalian nga bukas. Ganito nga mga mare, pag konti nga lang kami hanggang tanghali na nga yung ulam nga natin. At ito nga kakain na nga tayo. Sabi ko nga kay mama sabay-sabay na nga kami kumain mga mare. Kasi syempre iba pa rin talaga ang sabay-sabay. Kaya naman eto naghanda na nga kami ng pagkain. At eto pa nga inuwi kong spaghetti at pansit. Halos madalas kasi mga mare hindi na kami nagkakasabay-sabay lalo na nga kapag talagang pagod, may nauuna, may nahuhuli. Tapos si mama napakahilig nga manood ng TV kaya nahuhuli siyang kumain o kaya nauuna nga siya kaya hindi kami nagkakasabay-sabay. Ang madalas kasabay ko si Pangit nga mga mare kasi kinukulit ko siya, gusto ko kasabay ko nga siya. Kasi nga sa totoo lang napakahirap kaya mga mare kumain na ikaw lang mag-isa, nakakalungkot. Kaya eto pinagsandukan na nga ako ni Pangit kaya sabi ko kila Kuya Tolis, Kuya Richard sabay-sabay na kami kumain. Buti na nga lang ay nakisabay na nga ulit sila. Ganito lang naman mga mare yung gusto ko sa araw-araw. Yung sabay-sabay kami kumakain, tamang kwentuhan lang. Kahit nga mga mare, ang isang pamilya wala naman talagang perpekto. Pero ang mahalaga naman magkakasama nga kayo sa hirap at ginhawa. Sigit sa lahat mga mare, nagdadamayan nga kayo. Siyempre, kanya-kanya nga kami ng kwento dyan. Ito nga si tatay, hilig mga mare sa maliit nga na plato, tas napakadaming gulay nang nilagay, edi konti lang kaning mailalagay. Sabi ko nga kumuha siya ng malaki, sabi niya okay na nga daw yon. Magbibigay pa nga rin tayo ng munting regalo sa mga nakapalo at nagsishare ng ating vlogs. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.